Okay, ito na po yung bigas na ating pinabayo. Okay, paano ba to naging bigas na dating palay? So meron pa rin proseso yan mga brad. Pupunta tayo ngayon sa ating dito ngayon tayo sa pabayuan. Ito ang tawag o kaya kiskisan ang tawag namin sa Ilocano. Okay. Dito na yung process niyan. So may makinerya diyan na parang nagbabalat siya ng ng palay. Dito inuhulog dito yung palay. Diyan may butas diyan. So meron din tubig. I think may papel, malaking papel yung tubig na yan para umandar. Motor siguro to. Medyo maingay dito. Diyan nilalagay. Ayan po yung 9 na sako. Tapos dalawa po yung nag-operate. Then parang binabalik-balik ni kuya yung iba. Tapos dyan pamuhulog dyan Tapos meron ulit dito. So parang ilang stage siya bago maging palay mga brad. Yan Ito yung sa una. Ito naman yung sa may pag palay na ay bigas na. Meron silang parang tali. Lalagyan nila dyan tapos para magiging matatahi. Dyan nahuhulog ng palay. Yung nang nahulog na yan ang mismo magiging bigas mga brad na malinis na. So yan yung proseso bago maging yung palay maging bigas. Medyo maproseso ang haba-haba ng proseso niyan mga brad. Ingatan nyo yung palay ay yung bigas na kinakain nyo. Hindi alam nyo lang yung proseso nito. Yan magagaling. Tapos kikiluan dito. Kung ang business mo is palay o bigas, mas kita ka kaysa sa farmer, okay? Yun po ang totoo. Hindi farmer po ang kumikita. Mga nagbi-business o kaya trader. So sa kabila naman is naulog yung pugpug ang tawag dyan, yung maliliit. Na pwedeng ipakain sa manok. Yan naman nasasala kasi yan sa gilid siya napupunta. Mga brad. Pagkain ng manok, pato, tsaka etc. Pwede yung pagkain din ng aso, iluto nyo. Yan. Sa kabila naman yung parang blue ay green na is para sa toyo. Ito yung mga ibang na harvest. Meron mga for schedule kasi to na palay pa. Ito yung sira lang ng kiskisan. Yan gawa siya sa bakal, then concrete. Matibay. Dati kahoy lang to noon. Ngayon nag-improve na. Naging naging bakal na mga brad. Umasenso na sila. Medyo matagal na rin to. More than 20 years. Bata pa lang ako meron na ito. Katabi lang po siya ng highway. Kaya madali siyang mahanap mga brad. Yan So waiting tayo. Sa lugar namin dito sa Pangasinan is marami pong taniman ng palay. Okay? So dito sa part din na ito is marami ding halos palay yung tinatanim nila kasi tubig-tubig, hindi pwedeng taniman ng mais, etc. Munggo. Ngayon sa amin kasi pwedeng iba't ibang cropping. Munggo, mais, tsaka mani. Bihira lang yung nagugulay. Hindi kagaya sa Nueva Ecija. Ito may sumunod si kuya na naman na magpapabayo din. Yan, na tayo 1, 2, 3, 4, 5 na 25 kilos. Yung mga sobra nating sako na pinunta na natin dito. Yan po. Nahulog siya. Malapit na rin siyang matapos. Ito, naka 240 kilos tayong bigas. So hindi natin ito bibenta mga brad. Pang stock natin, pang kain to mga brad. Okay. Kunti lang naman tong naani natin. Okay, ito yung ating mga gastos sa pagtatanim ng palay. Yung sa traktor 800 plus 100 merienda. Kuliglig, intindihin nyo na lang guys mga brad. 100 tapos crudo may 130 pa yan. Itong raop, ibig sabihin yung Ilocano kasi sa amin yan, tanim. Actually 400 yan, ginawa ko ng 1,000 dahil dalawa lang sila. Abono 380, bunubon 850,
Date of planting natin is noong July 12. Abono ulit 300. Dapat mas mataas pa sana yan eh. Tapos crop giant, yung foliar po ito, crop giant. Tapos yung pabayo 720. Okay, so yung ibang trabaho kasi dito ako na gumagawa niyan. Pinagsasabay natin. Ginagawa ko ng umaga para hindi tayo maabala sa trabaho. Then Arkila sa tricycle is 500. Arkila 2 dun sa isang pagas. Total is 6.2. Tapos may expenses na 120. Meron pa to. Tag dito. So yung nakalimutan ko kung ano na to. Yung bigas is 240 kilos. Kung itatimes po natin to ng 32 kilos, ay 32 yung bigas, tas 240 times 32, lalabas is 6,320. Okay. Tapos, yun, 620. Huwag yung pansinin to dahil ito yung total na ito yung lalabas na 240 times 32 equals 7,680. Okay. Tapos ililis natin tong 6,000 expenses, tapos 320, so may tubo tayong 1,360. Oh my god. Pero ang nangyari kasi niyan, hindi natin to ibibenta. Okay, so pangkain namin to, kunti lang naman, kaya mas na dito yung mga yung mga hektarya ang palayan na hindi makuha yung presyo ng bigas ay ng palay. So ang presyo ng palay namin dito is 15 pesos. Okay, sobrang baba. Pero sa akin goods na kami dahil nakailang sako kami ng bigas at mayroon pang babang na pagkain ng manok na hindi na ako bibili ng ilang buwan. So makakalis tayo, at least parang may babalik lang yung ating magagastos. Ito pala yung bigas, tinabi ko yung iba dito. Yan o. Yan. Premium, sabi niya pa, pero hindi po yan premium. Talagang sako lang po na yan. Alam nyo, ang business, ang daming mga yan eh. Etc. Nilagyan lang ng premium rice. Well meal rice. Tapos malambot. Yung pala, pare-pares lang, Tapos jasmine, sabi niya, buko pandan. Hindi ko naiintindihan tong mga na to eh. Mga nagninegosyo eh, halo-halo yung nilalagay. Ito yung nasa iba. Ito. Yan. Tapos to. So yun is yung sa may uncle ko. Tapos may share din sa mga kapatid. Okay, para matikman din nila. So yun lang mga brad, ganun ang pagpa-farm. At hindi siya po madali. Kaya need mo rin din ng notes. Kailangan mo nag-notes kung kumita ka o hindi. Okay? Tapos gumamit tayo ng mga technology. So yun lang mga brad. Hindi ko alam kung next year sana hindi tayo bagyuhin.